Lumaganap online ang isang mainit na tsismis matapos mag-viral ang mga post na umano'y may lihim na pagtatagpo sina Vicente Soto III at First Lady Liza Marcos sa isang hotel. Maraming netizen ang nag-react at kanya-kanyang komento sa social media, dahilan para lalo pang umusok ang usapin. Gayunpaman, malinaw na nananatiling hindi kumpirmado ang mga paratang at wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig. Habang patuloy ang pagdagsa ng mga reaksyon, nanawagan ng ilang taga-suporta at taga-message sa publiko na maging maingat sa pagkalat ng impormasyon. Paalala nila na sa panahon ngayon ng mabilis na pag-share online, madalas na napapaniwala ang mga tao sa mga kwentong walang sapat na basehan. Ilan sa mga komentarista ang nagsabing dapat hintayin ang anumang opisyal na paglilinaw bago maniwala o magbigay ng konklusyon. Samantala, nananatiling usap-usapan ang issue sa iba't ibang social media platforms. Marami ang nag-aabang kung maglalabas ba ng pahayag ang mga nasasangkot upang tuldukan ang lumalakas na tsismis. Sa ngayon, ipinapaalala ng mga eksperto sa media literacy na ang pag-iingat, pagbeberipika, at pagiging responsable sa pagbahagi ng impormasyon ang pinakamainam na gawin upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita. Ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo, So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at kumukomment. Opo. Oo, ha. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, o yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon? Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, hello@cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ay makikita mo, no? So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, kung totoong tao ba niyan? Nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba nila? Ba? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ko na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila
laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya, Ayan, no? opo, Ayan, dapat makikita alam mo, nyo opo. yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the Go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, Chiefs of Staff. Chiefs of Staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre Po, kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. yung kanilang agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan Oho. ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loob yun, ho. Oo. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yun, ho. Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan. Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa Oho. at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Ito ay ni loans October magmula 24. ng October 24 hanggang October 29. So talaga palang ano, no? So, ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oho. So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid Kasi 500 pesos na. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus So, na umaabot gusto, no? hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. Oo. So, ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang talaga, gastos oo. ay ganun karami para sa ganun patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Mo. Ibubus nilang lahat. Mamalak ng kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Oo. Oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. Kaya November 14 ngayon, po. tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. So, kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Masyado na pong desperado ang mga kalaban, ano? Masyado na pong desperado. Ito pa mga kareaksyon na grabe po, talagang yung mga fake news peddler nila. Oy, Bongbong Marcos! Sabi daw po ni Bongbong Marcos, hindi siya makalapit kay Xi Jinping dahil napakahirap lumapit, marami daw security.
Gusto yata niyang i-gate crush si Xi Jinping. Pagkatapos mong banat-banata si Xi Jinping doon sa ASEAN, tapos si Donald Trump nagipagkaibigan, ay iniwan ka sa ere. Iyak nang iyak. Pati sipon mo, tumulo na sa wet packs mo. Nako, ito pa. Idideso ko na doon sa at least yung latest na binalita itong primetime news na si hindi yung yung mga kailangan na imbestigahan ng ombudsman. Nagbigay na ng 5 pangalan. So, meron ng 5 pangalan. Yung isa doon sa mga pangalan doon sa 5 na sinasabi ng ICI ay tinumbok sa mga testimonya ni Gutesa. Meron ka pa bang hinihintay na iba na pangalan na sana ay kasama doon? Johnny, sorry kasi nagsasabay ata meron kayong... Oo nga mukhang sa amin yun ba yun? Correct. Parang ayusin natin yung audio, nasasapawan yung audio ni Congressman Mike. Yes. Baka meron tayong nakaabang for report, tapos naka-on yung audio niya, sumasapaw. Si Dale yan Okay. Mike, kaya malinaw na. Yes. Okay. Hindi, yun lang. Ang tanong ko, alam ko marami pa kaming follow-up question doon sa mga tanong ng mga bossing namin kayo na sa StoryCon. Pero unahin ko na yun, may 5 pangalan na gustong isumitin ng ICI sa Office of the Ombudsman para masimulan na yung kanilang investigasyon. Okay ay makasuhan na sila. Alam mo na kung ano yung mga pangalan na nandoon. Kasama na doon si dating Congressman Saldico. Meron ka pa bang mga hinihintay na pangalan based doon sa mga naging testimonya ni Gutesa? Meron pa bang kulang for you na dapat talaga bigyan ng pansin? Actually, Jovi, una sa lahat, siyempre ayoko naman pangunahan yung ICI at yung ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kung ano yung nakikita nila mga dapat na imbestigan. Pero ang siguro dapat, kasi naguguluhan din ng taong bayan dahil hindi nga transparent yung naging investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, kaya hindi rin maintindihan kung bakit ito lang yung mga pangalan, bakit kulang. Pagdating naman sa Blue Ribbon Committee, dahil matagal din nga huminto, nagkaroon ng kaguluhan, para bang putol hindi na alam yung dugtong dun sa mga nangyayari. Kaya nga noon pa man, sinasabi na sana transparent yung naging proseso ng Independent Infrastructure, magtuloy-tuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee para makita talaga ng taong bayan kung ano tong mga issue, ano yung mga pruweba, ano yung mga nakikita. Kasi siyempre, ako naman, in fairness to doon sa mga pangalang binanggit ni Sergeant Gutesa, nandyan si Eric Yap, nandyan si Saldico, nandyan si Speaker Martin Romualdez. May panahon din talaga na tingnan natin ano ba talaga yung mga kaso laban sa kanila at totoo ba itong mga binabanggit. And tingin ko, naputol doon yung pagdudugtong-dugtong kung ano talaga yung legal na kaso na dapat ipataw sa kanila, sino ba ang mastermind, ano ba talaga to, totoo ba talaga to. Pangalawa, ang isang indikasyon sa akin kasi na napakalinaw, Jovi, yung naalala niyo yung sinabi ni Alcantara, binanggit din ata to ni Bernardo, parating lumalabas ang pangalan ni Mark Teksay at ni Paul Estrada. Ito yung sinasabing kanang kamay o mga aide ni Saldico na hindi lang nagbibigay ng pera pero tumatanggap ng pera. Ang linaw kasi noon, makikita natin kanino nang galing yung mga perang tinatanggap nila at para sa ang proyekto. Pagdating naman sa paglilikom ng pera, kanino nila dinadala yung pondong ito. So ito yung mga bagay na, yun ang akin nakikitang kulang. Dapat talaga makita talaga yung dalawang yun dahil iyan ang nakikita kong susi doon sa kabuuang problema natin. Ito, Jovi, hindi lang problema ng flood control. Ang nakikita ko rito, mafia na to ng gobyerno. Yung bang isang buong sindikato na inaayos nila yung pondo ng kabuuang gobyerno at talagang nagkakaroon ng nakawan. So maaaring makita natin yan sa Department of Health, makita natin yan sa TESDA. Importante itong dalawang taong to na malaman natin kung ano ang pera na kinukuha nila at saan nila dinadala. Okay, linawin ko lang, Mike. So yung dalawang sinasabi mong importante na dapat mag-zero in ang ICI at yung iba pang mga investigative bodies natin. Yung ibang sinabi mga names na nasa testimonya ni Gutesa, ina-expect mo rin ba sila na sooner or later ay makakasama sa mga pwedeng pakasuhan? Ang importante kasi para sa akin kung meron ako kunyari gagawa ng investigasyon or kasama ako sa gumagawa ng investigasyon, let's say sa Kongreso o sa Senado, na maitukoy talaga yung at masundan yung mga binanggit nilang statements. Di ba? For example, nauna si Bryce,
ano ba yung, nauna si Diskaya. No, sinabi niya mga congressmen, ang dami nung mga pangalan na yon. Paano niya binibigay ang pera sa kanila, nagkakaroon sila ng hatian doon sa pondo ng kanilang mga proyekto. Ano-anong proyekto yun, saan nila dinala? At sino yung kausap nila ng mga opisyal ng Department of Public Works? Pagkatapos nagsalita naman si Bryce Hernandez, sila Alcantara, isang grupo rin yan. May mga binanggit silang pangalan. Ang maganda dyan, yung kay Yusek Bernardo rin, kasi kabuuan nasa taas na siya Undersecretary. At siyempre, katulad ng binanggit ko, yung perang binabanggit doon sa paggalaw nila Saldico. Kasi sila Saldico hindi lang involved doon sa mismong proyekto. Doon pa lang sa pagpupunto ng proyekto, kasama na sila. So ito sa akin, Joby, ang mga critical na bagay na kailangan maiayos. Sana nga, kahit na wala pang kaswan, magkaroon ka talaga ng order kaagad, ma-hold kung ano mang pera meron sila. Ma-hold ang kanilang pagbiyahe sa labas. Dahil nga ngayon, pinag-uusapan na, si Saldico na-filean na, pero yung air assets nakawala na. So ito yung mga sana hakbangin na maisagawa kaagad ng ating gobyerno. Kabuuan na, maging ICI, maging sa Senado, DOJ, at ICI, NBI, ibuo na nila talaga para pati AMLA maisagawa yung karampatang aksyon para itong pondo na pera ng tao, buwis na binayaran ng taong bayan, maprotektahan naman. Last naman si Aiza Lala. Pero dahil nga alam natin na may mga question pa tungkol sa testimonya ni Gutesa, Mike. Pero tingin mo ba hindi pwedeng mahabol yung mga gusto nating habulin kahit wala yung testimonya ni Gutesa? Wala bang pwedeng ibang mga tao na pwedeng tanungin dyan? Actually, Joey, napakaganda ng binanggit mo dahil kanina lamang nakita ko na yung statement ni Prosecutor Padulyon at ng Department of Justice kay Attorney Martinez na ang sinasabi nila, walang issue yung notaryo doon kay Gutesa because ang importante, hindi ibig sabihin na may mali sa notaryo, hindi totoo yung kanya sinasabi. So maganda yun na indikasyon mula sa gobyerno from the Prosecutor General kay Padulyon at kay Attorney Martinez. Kaya kung masusundan ka agad yun, napakaganda yan. Kaya yung binabanggit mo dapat, di ba, ma-corroborate pa talaga. Imbestigahan pa nila, palalimin ang investigasyon na ginagawa. Makuha lang nila yung 2 taong yun. Kasi ang worry ko, Joby, baka mapatay itong 2 taong to. Si Paul Estrada at saka yung si Mark Teksay, sila ang may alam na buong sindikato, yung modus operandi ng mafia dyan sa ginagawa sa gobyerno. Pagka itong 2 to napatay, baka matahimik na kung hindi si Saldico ang nakakalam, itong 2 tao lamang. Okay. Sir Mike, si Maricel ito, mag-follow up lang ako dun sa naging panayam po ninyo kanina sa Storycon dahil doon nabanggit ninyo na ngayon nasa private practice na kayo, baka nilapitan kayo ni Gutesa para mailapit ninyo kay Senator Marcoleta dahil kakilala ninyo na dating chair ng Senate Blue Ribbon Committee. But I wonder, what made you decide or ano yung nakapagpakumbinsi sa inyo na bagamat nasa private sector na kayo, tutulungan nyo si Gutesa para mailapit sa kena Senator Marcoleta? Totoo yan, Maricel. Matagal din ako nag-isip, no? And kinausap ko rin yung asawa ko. Kasi nga, siyempre, pag na-involve ka sa politika, may mga negosyo ka, alam mo, ang daming implikasyon Ang daming pwedeng repercussions to yourself, to your business. Pero naisip ko naman, kami ni Joby, yung binanggit niya, no? Ang tagal na namin nagkasama. Noon pa, 30 years ago na, Joby, no? Grabe naman. Ngayon ko 30 na. Actually, mga bata pa tayo noon sa Congress. Bata pa tayo noon. Kaka-graduate lang natin. Yes. Actually, ngayon ko lang nakita, Maricel, and I think Joby can confirm this, yung ganitong malawakang korupsyon. First time in the history of the Philippines na ang sindikato, hindi yung sindikatong may grupo o sindikatong dito o nandyan sa sindikato ng DOA, sindikato. Ito sindikato, gobyerno na involved sa lahat ng kawatan, involved sa lahat ng nakawan. Hindi sekreto, ang katotohanan niya, Maricel, may usapan kami sa bangko. Siyempre, sa bangko naman, may kausap ka, sabi ng bangko. Nung tapos na kami, nag-usap kami on a certain project. Sabi nung bangko, at mataas yung kanyang posisyon, ayoko na sabihin pangalan, sabi niya, alam mo, sabi niya ngayon, no, wala nang gustong gumawa ng project ng gobyerno. Sabi ko, bakit, sir? Sabi niya, laki ng hingian 25-30%. And I was very surprised. Coming from a very private institution, a very conservative institution,
alam niya yung ganun. So ako naman sabi ko, talaga sir, sabi ko, oo, sabi niya. Sabi ko, nga sir sabi niya, wala nang matinong contractor ang gagawa. Sabi ko, alam mo sir, kahit siguro hindi matino, di ba ang marijuana was legal there? Very sensitive ang inom ako doon. So talagang palaging nakaganon ako at that time. So yeah, I'm not justifying it. I'm simply describing what the life in New York looks like. And remember when they were in exile, doon nga niya na-meet si Bisaya, di ba? That's how it was. That it continued after he became president is something we don't know. Pero yung nakita ko naman, gano'ng ako katagal sa cabinet, and siyempre nakikita din natin siya in other settings. Alam mo kung drug addict ka, hindi ka makakadugtong-dugtong ng salita na you cannot link your sentences together. Magiging incoherent ka. Hindi totoo magiging incoherent ka. Sila ang pinakamagaling magsinungaling, magmanipula, at sila ang pinakamagaling na, anong tawag doon? Yung magpanggap. Magpanggap, pretend. Magpanggap. Ito po mga kareaksyon, isang doktor na nagtatrabaho at i-explain po niya dito na wala pong gamot sa mga pampublikong ospital, mga kareaksyon. Mga walang kaluluwa, mga walang puso, mga walang bituka, mga walang apdo, mga walang hiya kayo, makinig kayo sa doktor na ito, pati PhilHealth, pati health care ng Pilipinas ay talaga po mga kareaksyon, nilimas po ang pera. Ito po, pakinggan po natin ha. Akong nanungkulan bilang mga kababayan ko. Sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Inihintay nila ang kanilang pang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot, wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo, wala po kami magagawa, mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon sa ating lipunan, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera, nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan,
hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po. Ako, mga ka-reaction. Na-shock po ako doon, mga ka-reaction. Na-shock po ako sa doktor na yun. Grabe, wala pa talaga silang mga kaluluwa, mga tao na ito, pati po yung healthcare system natin, ninanakawan. Ito, pakinggan po natin ang tagapagsinungaling ng Malacanang. Dito po, nabutata po siya dito, ha. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eugene Fernandez, IBC 13. Ako, mga ka-reaction. Good morning, Yusek. With regards to the auction of the Bureau of Customs regarding with the luxury car